Sino-sino tong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Yan. Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko 2 beses si Senator, si Kong De Lima po. 2 beses ko siya nakita. Basta mismo bibig nila na mayroong sworn joint affidavit, hindi mo paniniwalaan. Bangag lang ang hindi naniniwala sa mga ex-Marines. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong Yan. taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Tayo Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Ako na sir magano kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang timeline sir, nung ako yung dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building. Pinapasinungalingan. Pinapasinungalingan niya. Tama. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Ito. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Bago. Isang Antipolo. expandable paper bag po. Yes. Good morning mga kasama. Dito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated. Maglalambing lang tayo sa like, sa share. Oo, all goods na po tayo dyan. Kaya pakilike and share ang video natin. Ngayon, samot-samong siraan ang nangyayari ngayon. Lalong-lalo na ito si Lamas. Diyos ko po, Rudy. Kung ito ang paniniwalaan nyo, mawawalan kayo sa concentrate. Dahil matindi po ang paninira nitong tao na to. Grabe. Oo, sobra. Talagang ang sabi niya dito, meron siyang post dito, interview, ayon kay Ronald Lamas, may posibleng may maimpluwensya ang kampo ni Gloria Macapagal Arroyo sa likod ng paglabas ng ex-Marines. Kita mo, nakonekta niya pa yun. Ano kinalaman ni Gloria Arroyo dito sa ex-Marines? Aniya kapansin-pansin umano na ay may mga personalidad na inituturing na kaalyado ni Arroyo at Mike Defensor at Hermonenes Esperon. Nako, Rudy. Pag ganito mga tao ang magbibigay sa inyo ng impormasyon, alam nyo naman kung ano yung gawain ito. Mahilig to mag-ingay. Mahilig to sa kalsada dati. Ngayon, hindi naman sa paninira. Ngayon, pagtatanggol lang naman natin yung mga taong sinisiraan. Bakit mo nasabi naman yan? Sa bagay, political analyst ka. Kami commentator. So, natural naman siguro na makarinig ka rin sa amin ng mga bagay-bagay na deserve mo marinig. Diba? O, alamin natin to. Parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro mga tao niya yung mga nakikita ko nun. Si Mike Defensor, si Esperon, no? So, mga GMA people yon. Hindi ko sinasabing si GMA, Sinabi mo na nga, kasasabi mo pa lang Ano, Diyos mio naman. Bawi-bawi ba yan? Kasasabi mo pa lang di ba? Nakikita mo. Tapos sasabihin mo, hindi mo sinabi na si GMA mismo. Huwag ganun, boss. Kung i-connect mo lang yung dotted lines, bakit nandun si Mike Defensor? Na wala daw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya. Pero kasi, Tapos hindi, Tito tapos Ronald, si iniisip ko lang kasi, so, if that's true, di natin alam kung totoo nga na si GMA, anong advantage nun, anong mapapala niya dun? Well, kalyado ni GMA si Sara. Diba? Nakakita nyo na. Kayo, pag takot kayo, manahimik na lang kayo. Kasi kahit anong gawin ng mga kaalyado mo, hindi sila mananalo kay BP Sara. Kaya ngayon, nauuso ang mga paninira. So, magdesisyon kayo mga kasama. Kung ano yung pananaw nyo dito sa mga birada ni Boy Lamas. Ni Ronald Lamas. Diba? Tuloy pa natin. Yun yung sabi nga ni Sara dati, yun yung kanyang mentor.
Di ba nung nagalit si Sara, yung tinawag niyang tambaluslos? Yes, yes. Martin Romualdez, over yun dun sa pagtanggal ni Speaker Martin Romualdez kay GMA as senior deputy speaker. Yeah. Yun ba yun? Doon nagsimula lahat, may mga alias-alias sa tambaluslos eh. So ito'y parang pagpapakita lang, hindi naman hindi nga subtle eh. Pagpapakita lang suporta, parang hayagan na eh, no, Tito Ronald, na doon papunta yung suporta. Mukhang nandun naman yung Wala na. Oo, kita nyo si dating Pangulong Gloria Arroyo susuporta kay BP Sara. Di tapos na ang mga karera nyo, di ba? Kung sino man yung gusto nyo iboto. Ngayon, gaano kasinungaling ba itong si Trillanes? Kasi yung ex-Marine ho ay nagsalita na ang kanilang mga itong talagang nakasama nila si Trillanes. Ayun ang kanilang patunay. Gaano ba ito kasinungaling talaga? Yan si Trillanes eh. Bakit Ayan po? na. Ayan. Yan ang aalamin natin ngayon. Dahil dito sa hayagang pananalita ng mga ex-Marines, yung 18 at pwede pa madagdagan, talagang masasabi nila na napakasinungaling. Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Sa dami-dami ng diniliberan nyo, Ayan na. Dito na magkakalaman kung sino talaga yung sundalong kanin. Di ba? Malalaman niyo kung sino yung sundalong kanin dito. Oo, kung sino yung takot. Kasi dati, kung napanood niyo yung nagkaroon ng dyan sa Oakwood, yung binabalandra nito ni Trilling, yung mga bataan niya, yung mga lower at siya ay nandun, nakaupo sa taas. Ngayon, nung nagkaroon ng signal na, sige, bakbaki. Para magkaalaman. Suko. Ayan ang tunay na, magpapatunay na. Itong tao na to, magaling lang to sa una. Pero pag talagang nakubkub na, aray ko po, ibang klase, suko. sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo. Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo. Ayun na. Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Yan. Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Kita mo na. De Lima, anong masasabi mo dito? Pinangalanan ka na. At hindi nagdalawang isip pangalanan ka, De Lima. Ano to? Dalawang beses ka nakita sa townhouse. Diyan sa may Forbes ba yan? O saan man na nababanggit dito? Mahihahiya naman kayo. Kaya naman pala ang galing-galing yung bumira kay BP Sara. Ganyan naman pala talaga ang estilo nyo. Meron tagabayad, meron tumatanggap. Diyos ko po. Sa bagay, masarap kumita. Pag yung pera, mabilis lang binibigay. Tsaka dinideliver pa yung iba. Hindi lang natin alam kung magkano yung nakuha nito ni Dilima. Sarap, no? Tuloy natin. Maraming pangalan pa ang lalabas dito. Oo. Yung iba po. May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni Dilima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman Dilima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Aray ko! Yes po. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Ata siya congressman
Oo, hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sir, yung may... Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na Sinungaling. mali Oh, at sinungaling. grabe, no? Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no? Ordinaryong mamamayan lang po ako. Paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun, oo nga naman. Makes sense. O isang explanation na yun. Paano nga naman malalaman itong mga ito, ang totoong bahay, kung saan naglalagi itong mga magnanakaw na ito, kung hindi niya alam mismo kung saan at hindi siya nakapag-deliver. Yun ang isang palaisipan. Di ba? At saka paano niya malalaman lahat ng detalye? Detalyado eh. Di ba? Pupunta to si Dilimaw, dadala ng kumukuha ng expandable bag na may kalakip na pera. Ngayon, ito nagsasabi na lumalabas sa mismong bibig nila na mayroong sworn joint affidavit, hindi mo paniniwalaan. Bangag lang ang hindi naniniwala sa mga ex-Marines. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong Yan. taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala sir, kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang timeline sir, nung ako yung yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sino itong boss? Si Saldi ko? Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So, kasama si Saldi ko na nag-deliver kay Soto? Hala. Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos Booking. kasabay niya paakyat. Tapos Kaya naman pala tutasin. Nagpakatuta ka ng husto kasi meron palang maletan diniliver sa saldi ko. Diyos ko po, Karudi, kakaalaman na. Kaya pala todo ayaw nyo imbestigahan ang flood control dahil paid pala kayo. Ayon sa video, ang saklap lang. Dahil kayo ang inaasahan ng taong bayan, kayo ang mag-uubos ng pera ng kaba ng bayan. Diba? Mga kasama, tandaan nyo na, yung mga nabubulgar na pangalan dito, hindi naman to lalabas kung hindi totoo. Ang sabi ng matatanda, kung walang usok, walang apoy. Ibig sabihin, nagkaroon na ho ng usok. Sabihin, matagal na nangyayari ito. Tapos ngayon, babaligta rin nila, lalong-lalo na ito si Bombudsman. Binabalik din nila ang sitwasyon eh. Sinabi niya yun sa statement niya, na matagal na raw nangyayari sa panahon pa raw ni PRRD. Dinamay niyo pa si PRRD. Hindi na kayo naawaan dun, pinakulong niyo na nga doon sa dahig. Idadamay nyo na naman dito sa mali-maleta dahil hindi nyo na kayang lumusot. Diba? Yari ka na ngayon, tutasin. yung malita kasabay rin po. Pero sino tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. Aray. Ayun na. So, pero Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay talaga, confirm kay Senator Soto. Opo, kasi may, nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam sir. Kasi ang ginagawa niyang Itbulaga eh. Pero di ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na
dumideny si Soto, anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin sa Yeah. yung misis niya, yung malita na yon. Lang yan, ano? Pinapakain niya sa pamilya niya yung galing sa kurap. Hindi na kayo nakontento sa kinikita nyo sa ilang dekada sa Bulaga. Kailangan nyo pa bang magnakaw? May sweldo na kayo sa Senado. Sabagay, mas masarap ata yung nakaw, ano? Magkikita-kita naman kayo niyan sa finals. Lahat ng mga nagnakaw sa Kaban ng Bayan, magkikita-kita talaga. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng kasinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss. Aray. Kasabay dun sa elevator. Kung alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Aray, ito na. Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Zaldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement. Alam na alam ang detalye, no? Ang tanong dito, oo, di ba sila ang tagadala ng pera? Oo. Sapat ba yung binibigay sa kanila? Halimbawa, yung sahod nila kada buwan. Kasi ito, bilyonan ang dalahan eh. Pwede nilang kupitan to. Ora mismo, pwede nilang nakawan ng, sabihin natin, tigsa 63,000, 20,000, yung makakada maleta. Ngayon, magkano kaya ang, ewan ko lang kung natanong dito eh. Magkano kaya ang sinasahod ng mga ex-marines dito? Yan ang katanungan. Pero, hindi lusot si Tito Sen dito. Ayaw lang talagang imbestigahan ng NBI, ayaw imbestigahan ng ombudsman. Kasi damay-damay sila rito eh. Yun ang nakikita natin dito. Ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium Hindi, paano mo nasabi yun na Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saltico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Ayun na. Sa Horizon, sa BGC ata ito, kung di ako nagkakamali. Lumalabas, kasama si Tutasin, kasama si Dilima. Ano pa ipagtatanggol nyo? Lumabas ng, eto na, mga ex-marines, hindi naman ito natatakot eh. Kaya nga sabi nila, ex-marines, laban! Ngayon, ng mga paninira, ito yata nasabi ko na, ang kapal naman ng muka. Binatikos ni Ronald Llamas ang hiling umano ni Senador Bato. Na ano? Tingnan nga natin to. Tapos itutuloy natin. Sige, tuloy muna natin to, tapos ibigay natin. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, 1 beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na Actually, sir, 2 kami noon nagpunta doon sa baba ng Shangri-La sa lower level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... pero isang beses lang to? Sa akin, sir, 1 beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na Isang lang beses yung na. 1 beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal
nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, Ayan, ako sir, sinasabi. nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Aray. Sa bahay niya? Ganyan. Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Wow. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Ayun, ako. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Nung panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, Naku, sino 2 naman kaya, beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati. Si former Senator Sonny Trillanes. Naku, Kasi taga-dasma pala. ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Grabe, yung taga-media sa bota. 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Mylene Arco, si Top Taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa Yan, tama. private individual. Wala din po sa PW. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Nako, yari. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. Ito na. Sa- Magkakabuka na. Itong mama na ito, itong ex-marines na ito siya, kung hindi ako nagkakamali, kasamahan ho ata niya. Hindi ko sure, pero tignan natin sa video kung tama yung... Sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung AA din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, niya, Pinapasinungalingan. pinapasinungalingan niya. Tama. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Ito. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Bago. Isang Antipolo. expandable paper bag po. Busog ang mga So, magnanakaw. no? regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo, magkano yung isang ganun? Paper bag. Depende Ito parang masasabi nating organisadong mafia o kaya grupo. Kasi
Ang tagal niyang hindi naging senador. Pero, eto, di ba? Merong envelope, may pera, may perang involved, may maletang involved. Ngayon, kahit hindi pala ito congressman o mayor o senador, paldo-paldo pala ang mama. At meron tong mga, siguro, may mga panahon to na hindi nag-iingay, siguro, walang bayad, kaya hindi sila nag-iingay. Kaya siguro ginagawa, mag-ingay ka, eto, saksak mo sa bunganga mo. Ganun siguro ang mga galawan nito ni Aso. Hindi po, boss pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 talaga? Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Minsan mga paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa bigat, no? Ang bigat. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Ayan na. po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na bumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 2 rangko, 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya, Ayun, kaya naman pala. Ang pinaglalaban nila, korupsyon. Ngayon, anong malabas? Ito si Aso, magnanakaw na ngayon kasi nung gusto niya sigurong kurakutin yung pera ng Marines, hindi siya nakapwesto. Kaya gumawa ng pangalan. Ito na ha. Nagkakalabasan na ho. Ang napapangalanan dito, si De Lima, si Soto, si Au-Au, si Trilling. Yan yung mga main character ngayon sa mali-maletang pera. So lipat tayo dito sa mga paninira. Umpisahan na ho ang siraan. Lalong-lalo na, wala silang tigil, lalo na to si Lamas. Walang tigil ito. Basta kaalyado ni BP Sara, binibira. Ito sabi niya, ang kapal ng muka. Medyo ang kapal naman ng muka mo. Sabi dito, nag-request ka pa ng Senate Mansion House. Talaga? Yun ba ang sabi? Sa Baguio, para yung pamilya mo ay makasali sa isang shooting competition sa Baguio. Pwede ka naman mag-Airbnb para naman maging nepo babies yan. Yun sabi ni Ronald Llamas. Sa kanyang post dito. Binatikos ni Ronald Llamas ang hiling umano ni Senator Bato de la Rosa na gamitin Senate competition na lalakuhan ng kanyang pamilya. Ayon kay Llamas, parang makapal ang muka. Wala namang pakialam na nakapal. Yun talagang isasagad mo yung entitlement mo. Antibay ng galit nito kay Senator Bato. Bakit kaya? Isip po na naman tayo. Dagdag pa niya, mabuti pa na lamang tanggihan umano ng kanilang kahilingan ni SP Tito Soto at sinabi rin na maaari naman maghanap ng ibang matutulad tulad ng Airbnb sa halip na umasa. Kita mo? Ganyan ugali niya. Kaya tataka tayo, bakit pinanalo niya si Tuta Sen? Wala na rin naman, kita mo, nagnanakaw lang sa kaban ng bayan. Yun ang sabi sa video ng mga Magdalo, ng mga ex-Marines. Hinahatiran siya ng pera. Ang laman ng pera, 5 to 10 million. Wow, sarap. Easy money, di ba? Ganon ka-easy. Ay, nako, Diyos ko, Pilipinas. Pag ito mga magnanakaw ay hindi mapalitan, dire-diretso ang pagnanakaw. Pansinin nyo sila, wait lang. Pansinin nyo sila, kaya pala sobrang ingay nila pagdating kay BP Sara, paid pala sila. Kasi maleta mismo, hinahatid. Wow, sarap, no?
Okay na lang, gano'n na lang eh. Bayaran ka na lang ng bayaran eh. Mag-ingay ka na lang mag-ingay eh. At least wala ka pang problema. 'Di ba? Kagaya ng ginawa ni Lamas, malamang meron 'to. Kasi ingay eh. Minuminuto nag-iingay eh. Puro kaingayan ng alam ng isip eh. Oh. Ang dami ngayong mga lumalabas na lalong-lalo na sa social media platform. Sobra yung nila. Simpleng mga lang eh, pinapalaki nila ng husto. Yung mga balita pa na ito maganda to. Tinawanan, pasok natin to. Maganda tong kay Atty. Topacio. Tinawanan lang ni Atty. Topacio eh. Sabi rito. Attorney Harry Roque. Yan, wait lang. Topacio kinantahan mga politiko. Kinantahan ni Atty. Topacio. Pasok. Uy, ayaw mo. Parang ayaw niya. Harry Roque. Nowhere Man. Ng Beatles. No hair eh. No hair man. No hair Akala ko no way man. Okay. Okay. Rowena Guanzon. I love you, I hate you. Paano nga I love you, I hate you? I love you, I hate you. Okay. May magandang version niya si Mirto Sarosa eh. Kasi let's not... some other time. Kaibigan natin yun. Okay, kaibigan natin. Salvador Panelo. Sal Panelo. Salvador Panelo. Teka muna, delikado yan eh. Here, there, and everywhere. Here, there, and everywhere. Alright. Ito. Attorney si Edward Chico. Edward Chico. Funny girl. Funny girl. Barbara Streisand ba yan? Konting lang yun. Konting parang kasi ito yung mga kompanyero nila, mga politiko. Hindi na natin tatapusin. Kaya grabe pala ang pagnanakaw. At hihiling ako sa inyo. Lalambing lang. Paki-like and share ang video natin. Hanggang sa muli. Bye-bye.